mga Marikoy, nung isang araw, ngayon nag-attend nga pala ako ng orientation para sa pagpasok sa school ni Jace. At nakilala ko nga yung mga magiging teacher niya. Naalok pa nga ako ng merienda mga Marikoy, kaso gusto ko ito lahat. Kaya nga bawas ito dahil siguro nahiya silang kumuha. Kaso ako walang hiya. Anyway, nandito nga lahat sa brown envelope lahat ng mga information na kailangan naming malaman. Habang binabasa ko nga itong mga to, kinikilig ako. Kinikilig ako dahil nga may estudyante na kami. Anyway, today is ngayon officially first day ng pagpasok ni Jace sa school. Nagandahan ko nga ito mga Marikoy, kaya dinagdagan ko yung mga kagamitan ko para sa baon ni Jace. Dahil everyday nga may pasok si Jace at everyday kailangan niyang magbaon. Nakakatuwa nga yung mga in-order ko sa Bolly PH kasi pwede nga magpagawa ng personalize sa kanila. Kaya yan, pinalagay ko nga yung pangalan ni Jace. Dinagdagan ko nga yung lunchbox niya para may kapalitan. At nagustuhan ko din kasi ito dahil mas malaki. Yun naman mga Marikoy na itong si Jace ay matakaw. Ito nga yung dating ginagamit niya na napaka-cute. Gagamitin ko pa naman ito depende sa baon ni Jace. Tatlo na nga yung lunchbox niya mga Marikoy para masanay din siya sa mga palitan. Kapag kasi isa lang yung ginagamit namin tapos kapag nasira yun, nahihirapan siya mag-let go. Bukod nga sa baon na, nag-order pa nga ako ng isa pang tumbler. Sasanayan ko nga itong si Jace na iba-iba yung mga ginagamit niya. Sobrang cute nga din itong bagong tumbler ng Bolly PH. So then mga Marikoy, tuwing gabi na lang talaga nagdedede itong si Jace. Madalas nga siyang umiinom ngayon kaya everyday magdadala siya ng tumbler. Alam nyo ba, 6 AM pa lang ng umaga gising na ako. Diyos ko, parang ako yung papasok sa school. Sa kakaisip ko lang kasi kung ano ipapabaon ko sa kanya, umabot ako ng 1 oras na nakatungangan. Unang araw pa lang ng klase niya pero gusto ko nang ipabaon sa kanya itong tinola na niluto ko. Siguro kung ito yung baon niya, itatakwil niya na ako. Kaya umabot talaga ako ng 1 oras kakaisip. Naisip ko nga nagawa na lang siya ng mayo cheese sandwich at gagamitin ko nga na pang shape yung heart. Totoo lang mga Marikoy, mixed emotion ako ngayon. Sobrang excited at natutuwa ako para kay Jace. Pero kinakabahan din ako ng bonggang-bongga. Dahil alam nyo namang lahat, si Jace nga ay nahihirapan sa mga pagbabago. Nahihirapan nga siya mag-adjust. At ito talaga yung unang beses na papasok na siya ng school. School na talaga mga Marikoy, may klase na. Hindi na lang basta play school na puro paglalaro na lang yung ginagawa. Na nga siya mga academic subjects. At everyday, 2 oras siya maiiwan doon na may mga ibang bata siyang makakasama. Ayan na nga yung baon ni Jace mga Marikoy. O diba, pinakabongga ko yung baon niya tapos niyan iiyak lang siya. Dahil nga, pati training pa kami kay Jace, kaya yan, may dala pa nga siyang 2 diaper. At nga sa diaper, may baon nga din siyang wipes. Ayan nga yung OOTD ni Jace ngayon dahil nga yung uniform daw nila hindi pa tapos. Kahit wala siyang uniform, papasuot ko na nga yung black shoes sa kanya para masanay na talaga siya. Anyway, niready ko na nga pala yung bathtub ni Jace. Inuli ko na nga yung mga dinosaur dito. Tapos, binalik ko din sila kagad. Habang hinaayos ko nga pala yung mga gamit niya, pinagising ko na siya kay Daddy Tano. At ayan na nga, pagpasok ko nga ng kwarto, nag-hi siya sa akin. Nagtataka siguro siya kasi ang aga namin siyang ginising ngayon. Madalas kasi mga Marikoy ay di naman namin siya ginigising, kusa siyang nagigising. Noong una nga pala ay ayaw niyang maligo. Tapos kinakausap ko lang siya ng maayos at napapayag ko na nga din. Pagkatapos niya nga naligo, ayan na nga mga Marikoy, binihisan ko na siya. Sari pa lang itong si Jace pero para na akong may kinder. Matangkad nga siya at malaki compare sa mga ka-age niya. Pinakita ko nga pala sa kanya yung bag niya. Tina-explain ko nga na meron siyang baon dito sa loob ng bag. Kaso nga lang, pagkakita niya sa lunchbox niya mga Marikoy, ayaw niya na nga ipabalik sa bag. Sinasabi niya pa nga yung mga letters na nandito. At sinasabi ko nga sa kanya na pangalan niya yan. In fairness talaga sa lunchbox ng Bolly PH. Napakaganda at napaka-cute tapos napakadali pang buksan. Hinayaan ko nga si Jace dyan kasi akala ko hindi niya alam buksan. Nabuksan niya nga mga Marikoy at sabi niya eat food daw siya. Kaya nagsandok na nga ako para makakain siya ng lutong tinola. Katapos ko nga naligo ay pinakain ko na muna siya bago nga kami umalis. Sinusubuhan ko talaga siya mga Marikoy para kagad matapos kami. Para nga hindi na rin madumihan yung suot niyang damit. Pagkatapos niya nga kumain, nagpahinga lang kami ng konti at umalis na. Pati nga namin dito sa school ni Jace, lalo akong kinabahan. Kinabahan nga ako kasi baka magwala siya at magyaya nga siyang umuwi. Sayang naman yung 50,000 na tuition fee na binayaran naming buo.
In fairness naman, pagpasok namin dito, nakijoin siya sa mga bata na kaklase niya. Alam niya nga pala mga Marikoy na may playground dito. At pagkasilip niya nga dun sa classroom, napansin niya na hindi katulad ng playground na nakita niya. Kaya yon mga Marikoy, bumalik nga siya sa gate. Tumiiyak nga siya at sinasabi niya nga sa amin, come on, let's go. Ina-assist nga siya dyan at tinutulungan nga kami para mapapasok si Jay sa classroom. Ang sabi ko naman sa kanila, ayahan lang siya. Dahil wala naman din siya magagawa, di naman siya makakaalis dito nang di niya ako kasama. Tignan niyo naman mga Marikoy, tuliro na nga siya dyan, di niya na nga alam kung ano yung gagawin niya. Kaya pinuntahan ko na nga siya at kinausap. Bali, gabi pa lang at bago kami pumunta dito, in-explain ko na sa kanya kung ano yung mangyayari dito sa school. At pagkabitaw ko nga sa kanya dito sa classroom, ayan na nga, nagpaiwan na nga siya. Ito, hindi na umiiyak si Jace, ako na yung naiiyak para sa kanya. Kasi pagpasok niya pa lang dito, umupo na nga siya sa upuan at kinuha niya nga yung mga familiar na learning toys. Sobrang proud ko sa kanya dahil hindi siya umiyak sa loob ng classroom at sobrang behave niya nga din. May mga sinend nga silang clips sa akin na sobrang proud ko kay Jace. 8 nga pala sila sa klase at si Jace yata yung may pinakamalaking tiyan. Grabe, naiyak talaga ako sa tuwa. Alam nyo ba mga Marikoy, alos 2 oras ako nasa labas. Dahil nga di ako mapakali, baka kasi umiyak siya at magwala. Ayan pa nga yung ginagawa ko, sinisilip ko pa nga siya. Bawal nga pala ito, pinagbigyan lang kami ngayong first day. Dapat kasi yatid lang namin si Jace hanggang gate. O si iwanan na nga namin at susunduin na lang pagkatapos ng klase. Bukas nga mga Marikoy, ganun na yung gagawin namin. Lalo pa ako naluwa-luwa nung nakita ko siyang lumabas. Dahil sobrang saya niya nung nakita niya kami. At pagkasakay nga niya ng sasakyan, mga Marikoy, tinuloy niyang kainin yung baon niya. Ito na lang nga palang sandwich yung alos na tira. At pagkadating nga namin sa bahay, umiyak nga siya dahil ayaw niya nang umuwi. Sabi ko sa kanya, wag siya maglala dahil araw-araw pupunta kami sa school niya.